walang interest rates paghihiram ka at bibili ka ng EVs. Paghihiram ka sa Land Bank on DBP, interest free. Pangalawa, pinapropose ko nga, walang toll fees north and south. No? Pag may EV ka, may toll fees, gagamit ka north and south, wala kang babayaran toll fees. Pangatlo nga, kung bagong driver ka, pati pinaka mabilis sa atin para makaalis sa I would say yung hostage ng Middle East oil. Kasi yung hostage tayo, doon lang tayo bumibili is mag-transition tayo. Ano pong take nyo dun sa joint oil and gas exploration possibility with China? Actually, hindi siya bago. No? During the Duterte administration, nagkaroon na nga ng technical working group. I was the chairman of... Kung 50 days nga yung inventaryo ngayon, kung ang gasoline is 57 days, ang diesel is 47 days, iintayin natin 57 and 47 days para maramdaman natin yung pagbaba ng excise tax. No? Kasi ito yung inventaryo nandito na, nabayad na eh. No? So, ang proposal ko, i-refund na lang kasi the same rin eh. It's revenue loss. Either way, revenue loss yan sa gobyerno. May initial figure guys. I have to compute. Kung magkano yun. I'll compute kung magkano yung number of days lang kasi siya dito, wala siyang volume eh. So, yeah, we'll compute that. Sir, ano pong take nyo dun sa joint oil and gas exploration possibility with China? Actually, hindi siya bago. No? During the Duterte administration, nagkaroon na nga ng technical working group. I was the chairman of the Energy Committee pa at that time. So, minomonitor ko yung development. At hirap talaga ang Philippine negotiators at ang Chinese negotiators to come up with a common solution. No? Kasi gusto nila, batas nila. Gusto natin, batas natin. Hindi talaga nagkaroon ng common solution. So, ako, in my personal opinion, I'm okay to pursue the joint exploration. I am supportive of pursuing the joint exploration. Wag lang ma-diminish o isa-lang-alang yung ating sovereignty and sovereign rights, no? Kasi nasa exclusive economic zone yun. So, importante pa rin na whatever document will reflect our sovereignty and sovereign rights. Yun ang pinakamahalaga. Pero sir, okay sa inyo 60-40? Depende kung ano yung in our constitution, in our laws, pwedeng ang share ng government is 40%. So, ganyan rin sa Malampaya, 60-40 share ng gobyerno, 40% buo sa atin. Pero lahat ng cost sa kanya. Siya bahala sa drilling, siya bahala kung may makukuha doon o wala, lahat ng cost sa kanya. In the Malampaya model, ganun din. And that's the model na sinusundan natin. Pero batas natin yun, ha. So kung merong yung governing law natin na masusundan. China lang ba ang option na maka-joint oil and gas exploration? Hindi, marami. Ibang country? Pwedeng tulad dati, Shell, Chevron, marami. British Petroleum, BP, even here sa Southeast Asia, marami. Merong yung sa Indonesia, PTT of Thailand, Petronas of Malaysia, marami. Pero sir, how do we get the ball rolling para dun sa... In fairness kasi sa China, tried and tested na sila pagdating sa exploration. Marami na silang sariling in-explore in their territory. So meron silang technology, may know-how sila, nag-extract sila ng oil and gas. So meron silang ganun na technology. Tayo may resources naman. So pwede natin gamitin yung technology nila, yung know-how nila. But ang governing law dapat sa atin. Kasi ganun ang model natin sa lahat ng gustong mag-explore sa ating bansa. Pero sir, di ka wiser kung ang kasama ka joint natin yung isang bansang wala tayong dispute sa territory. Yeah. Ang nagiging issue kasi doon is kaya hindi tayo nag-explore kasi nga yung harassment na nangyayari doon sa area na yon, no? So kaya naghahanap ng commercial solution para makuha natin yung resources natin o magamit nating resources natin. So that's yun ang nagiging issue, no? Yung
yung harassment na nangyayari doon. So, we just have to be very prudent and strict with our policy pagdating sa contracting. Pwede nga mag-commercial solution, but importante na batas natin masusundan at hindi natin diminish o mapapalabnaw yung position natin, especially sa sovereignty and sovereign rights. Sir, may initial projection na kayo, sir, anong maging effect nung crisis sa langis sa inflation rate ng bansa? For sure ako, I think nagmaglalaro yan between 3%. Internal ano namin to, internal between 3 to 4%. Ang target natin for 2 to 4, no? But I don't think it will reach the low end, no? I am sure it will be probably 3 to 4.5. Yun ang aming internal projections. But tomorrow we'll know that. And that will dictate how government will respond in the next 120 days. So magma-model rin kami 30, 60, 90, 120 days. So kasi from there, pag nakita natin malaki ang increase tomorrow, sigurado ako kakalat yan sa bang mga produkto. Kaya dapat ready mag-intervene ang gobyerno. And should the government also take this opportunity to push yung ibang initiative like yung paggamit ng EVs, Actually, renewable energy? Ang pinaka mabilis sa atin para makaalis sa I would say yung hostage ng Middle East oil. Kasi yung hostage tayo, doon lang tayo bumibili is mag-transition tayo to electric vehicles. That's the fastest way. Kasi sa ating bansa, almost, I think, 70 to 80% ng imported petroleum natin pumupunta sa transportation. So kung makakaalis tayo doon, magagamit natin electric vehicles, hindi na tayo kailangan mag-import pa. So kailangan, meron akong balak mag-file ulit ng additional non-fiscal incentives sa magta-transition sa EVs. First, yung walang interest rates, paghihiram ka at bibili ka ng EVs. Paghihiram ka sa Land Bank o DBP, interest-free. Pangalawa, pinapropose ko nga, walang toll fees north and south. No? Pag may EV ka, may toll fees, gagamit ka north and south, wala kang babayaran toll fees. Pangatlo nga, kung bagong driver ka, pati driving lessons, libre na rin. No? Kasi pag kukuha ka ng lisensya ngayon, mandatory na yung driving lessons. So kung new buyer of EV ka, or new driver ka, pwede kang ilibre na basta EV yung kukunin mo. So ito yung mga non-fiscal incentives na naiisip namin para maengganyo natin, mahikayat natin yung mga kababayan natin mag-transition to EVs. About, sir, yung mga bahay na gustong pagpakabit ng Pwede rin, solar pwede rin. system. Yeah, I think ang land bank ngayon, if I'm not mistaken, sa SSS, I think, GSIS, wala nang interest. Pag hihiram ka sa GSIS at magpapakabit ka ng solar, walang interest rates na babayaran. No, wala kang interest na babayaran. So, maganda rin yun. Para yung tao, pwede nang gamitin yung kanyang hinuhulugan, umutang, pakabit siya ng solar. So, the same concept, i-apply natin sa EVs. Sir, yung original ng EVIDA, anong period yung transition dapat? Tsaka ilang percent? Until 2020. Ang hope namin that time, 2028. Significant transition na tayo, no? Pero tingin ko baka kailangan extend pa for additional maybe 6 years, no? 4 to 6 years. But tingin ko after nitong experience natin with this oil crisis, maraming magta-transition talaga. And government should encourage them to transition. Interest rin ng gobyerno na mapababa yung konsumo ng langis. How about, sir, yung public infrastructure? Actually, in the law, pwede nang in the law, ang DOE can mandate maglagay na rin ng charging station. But in this new law na ifa-file namin, imamandate na namin by law, lahat ng public places, no? Malls, government buildings, 50% ng parking is for EVs at may charging station for EVs. And then by maybe 2030 or 2032, 100% na. Para ang tao mainganyo gumamit ng EV at may infrastructure. Sir, pwede ba i-provide ng gobyerno, at least for an initial period na free charging
Pwede, siguro. Well, we can explore that. No? Kasi maliit lang. Sabi mo nga, 1 peso lang per kilometer ang EV. So, it's really economical. No? So, we can explore that. No? The more incentives, the more we make it convenient for EV users, the better. Mas mabilis yung transition. No? How about sa mga PUVs? Kasi sila yung Oo nga eh. Yeah, totoo yan. In government, itong modernization natin, ang pinapropose ko, wag na tayo mag-modernize papuntang Euro 4. Diretso na to EVs. No? In fact, may mga nakakausap ako na gusto nila magtayo ng mga public utility vehicle EV manufacturing plants dito kasi assembly naman tayo. So maraming gusto rin magtayo ng mga modern jeeps pero EV na. No? So yan dapat i-promote rin natin yan. No? All right. Okay. Thank you. Thank you. Thank you.